Sa isang malayong lugar, isang lalaki ang nakaramdam ng biglaang pagyanig ng buong paligid. Nang tignan niya ang pinagmumulan ng pagyanig, bumungad sa kanya ang isang guho ng kastilyo na biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Agad ipinagbigay alam sa Wizard King ang kakaibang pangyayaring ito, ngunit tila alam na agad ito ni Julius at sinabing may napili na siyang perpektong grupo upang siyasatin ito. Samantala sa punong himpilan ng Black Bulls, nag-uusap ang buong grupo kung anong pangalan ang ibibigay nila sa anti-bird na laging sumusunod kay Asta. Sa dami ng kanilang pinagpilian, napagdesisyonan nila na sumang-ayon sa mungkahi ni Locke, at pinangalanan itong Nero. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Yami at ibinalita sa kanila ang tungkol sa paglitaw ng isang bagong dungeon. Dahil walang ideya si Asta kung ano ang dungeon, ipinaliwanag sa kanya na ito ay isang lugar na naglalaman ng mga kayamanan o relics, ngunit bantay sarado rin ito ng napakaraming malalakas na patibong. At dahil masyadong mapanganib ang mga ganitong misyon, kalimitang ipinapadala ang mga Magic Knights upang imbestigahan at siguraduhing mapoprotektahan ang mga mahahalagang relics sa loob nito. Dagdag pa ni Yami na ang dungeon ay lumitaw sa hangganan ng Clover Kingdom at ng karatig nitong Diamond Kingdom, na itinuturing na kalaban ng kanilang kaharian. Kaya habang excited si Magna na mapili para sa misyon na ito, sinabi ni Yami na personal na pinili ng Wizard King si Asta upang imbestigahan ang dungeon, kung saan labis naman ang tuwa ni Asta dahil kinikilala daw ng Wizard King ang kanyang galing. Inutusan din ni Yami si Noel na sumama kay Asta, habang si Locke naman ang kanilang magiging squad leader. Naglakbay sila gamit ang portal ni Finral, habang agad din nilang natunton ang bunganga ng dungeon. Matapos nilang galugarin ang daanan ng dungeon, natagpuan ni Locke ang lihim na pintuan nito, at doon ay bumungad sa kanila ang nakakamanghang loob ng dungeon. Habang agad na napansin ni Locke at Noel ang napakalakas na mana sa buong paligid, si Asta naman ay nagsimulang mainis dahil hindi man lang niya ito maramdaman. Kaya habang nagliligalig si Asta, aksidente niyang na-activate ang isa sa mga trap magic, na agad naman niyang dinisarma gamit ang kanyang anti-magic sword. Dahil doon ay sinadya ni Locke na i-activate ang ilan pang mga trap magic upang tanggalin ni Asta, bago ito huminto upang sabihin na marahil kaya pinili si Asta ng Wizard King, ay dahil sa kanyang kakayahan na kanselahin ang mahika. Subalit nang biglang maramdaman ni Locke na may iba pang tao sa dungeon bukod sa kanila, agad niyang ginamit ang kanyang Thunder Boots upang mabilis na pumunta sa direksyon ng inaakalang malakas na kalaban, habang iniwan ang dalawa niyang baguhan na kasama. Habang naglalakad ang dalawa, biglang nahiya si Noel nang mapansin niyang silang dalawa na lang pala ni Asta ang magkasama. Dahil doon ay nagmadali siyang maglakad ngunit aksidente niyang na-activate ang isang trap magic, at lumabas ang isang halimaw na halaman sa kanilang harapan. Agad na pinalaya ni Asta si Noel sa pagkakabihag, ngunit hindi naging sapat ito dahil mabilis silang dalawa na nahuli ng halimaw at handa ng kainin. Ngunit biglang may lumipad na maraming espada patungo sa halimaw, na naging dahilan upang silang dalawa ay makalaya. Lumalabas na nanggaling ang atake mula sa miyembro ng Golden Dawn at ito ay nagmula kay Yuno kasama sina Klaus at Mimosa, na masayang makita muli si Asta. Nang magkaharap na ang dalawang grupo, tinanong ni Klaus si Yuno kung bakit nag-aksaya siya ng oras na iligtas ang dalawang miyembro ng Black Bull, gayong ang tanging misyon lamang nila ay tuklasin ang dungeon. Hindi nagustuhan ni Asta ang tono ni Klaus at tinawag niya itong apat ang mata, na ikinainis naman ni Klaus dahil isa daw siyang nobleman na dapat iginagalang at hindi dapat tinatawag ng ganon. Sa kabilang dako naman, lumalabas na magpinsan pala sina Mimosa at Noel, kung saan hindi natutuwa si Noel na makita muli ang kanyang pinsan dahil iniisip niyang bastos pa rin ito tulad ng dati. Habang pasimpleng nangaasar, ipinagyabang ni Mimosa kay Noel na nakakuha sila ng isang gintong bituin sa kanilang nakaraang misyon. Hindi naman nagpatinag ang dalawa at ipinagyabang din na nakakuha din sila ng gintong bituin, ngunit agad silang binara ni Klaus at tinawag na kasinungalingan lamang ang kanilang kwento. Nang tanungin pa ni Klaus kung nasaan ang pangatlong miyembro ng kanilang grupo, hindi maamin ni Asta at Noel na iniwan sila ng kanilang squad leader. Dahil doon ay ininsulto ni Klaus ang grupo ng Black Bull at tinawag pa silang isang kahihiyan sa hanay ng mga Magic Knights, ngunit buong tapang na pinagtanggol ni Asta ang kanilang grupo habang sinabi na sila ang unang makakarating sa sentro ng dungeon. Hindi naman nagpatalo si Klaus at tinanggap niya ang hamon ni Asta, habang inutusan niya si Mimosa na eskan ang dungeon para sa mas mabilis na ruta. Matapos umalis ng Golden Dawn gamit ang mahika ni Yuno, hindi naman nagpahuli si Asta at agad ding umalis patungo sa sentro ng dungeon,
habang ginagabayan naman sila ni Nero upang mahanap ang tamang direksyon. Samantala, habang patuloy pa rin ang pangmamaliit ni Klaus kay Asta, doon na siya pinayuhan ni Yuno na huwag niyang lubos na mamaliitin si Asta. Samantala sa Royal Capital, iniulat kay Julius na maayos ang takbo ng investigasyon ng dalawang grupong ipinadala niya sa dungeon, ngunit nagbabala ang mensahero na namataan din roon ng isang grupo mula sa Diamond Kingdom upang magsiyasat, na pinamumunuan ng nagngangalang Hell Lotus. Habang nagkakagulo sa kaba ang iba niyang tauhan, nananatiling kampante ang Wizard King sa kakayahan ng kanyang mga Magic Knights. Balik sa dungeon, lumalabas na natalo na ni Locke ang ilang tauhan ng Diamond Kingdom, at ngayon nais niyang harapin ang leader ng mga ito na si Hell Lotus. Gayunpaman, nagpa siya si Lotus na tumakas, ngunit sinugod ito ni Locke para lamang malaman na hindi tumama ang kanyang atake, dahil gumagamit pala ito ng smoke magic. Habang sinusubukan ipaliwanag ni Lotus ang dahilan kung bakit nila sinasaliksik ang dungeon at ang patuloy na pananakop ng kanilang kaharian sa Clover Kingdom, isang mabilis na atake ni Locke ang hindi niya napansin. Sinabi ni Locke na wala siyang pakialam dahil gusto lamang niya ng isang magandang laban, habang muli naman siyang sumugod kay Lotus. Nang napansin ni Lotus ang suot na balabal ni Locke na sumisimbolo sa Black Bulls, naalala niya ang laban niya kay Yami at ikinwento kung paano siya natalo rito. Ngunit habang na-excite si Locke sa kwento, biglang bumigay ang kanyang mga tuhod at nakaramdam ng panghihina. Ibinunyag ni Lotus na bago pa lamang siya kalabanin ni Locke ay palihim na siyang nagcast ng isang wicca ng smoke, isang uri ng magic na hindi nakikita ng karaniwang mga mata. Samantala, habang ang Golden Dawn ang unang nakarating sa gitna ng dungeon, sila ay sinalubong ng isang malaking pintuan. Ngunit habang sila ay nag-uusap, isang hindi inaasahang atake ang tumama kay Mimosa, kung saan ito ay nagmula sa isang lalaki na pinapaalis sila sa kanyang daraanan. Dahil naman iniisip ni Lotus na unti-unti na ring mamamatay si Locke, siya ay nagpasya ng umalis. Gayunpaman, nang marinig ni Locke ang tinig ng kanyang ina na kailangan niyang manalo, muling tumaas ang determinasyon ni Locke na lumaban, at inatake niya si Lotus gamit naman ang kanyang bagong mahika, na tinatawag na Thunder Gloves. Biglang naalala ni Locke kung paano siya noon kinamumuhian ng kanyang ina dahil sa kawalan niyang magpakita ng ibang emosyon bukod lamang sa pagngiti. Ngunit nang madiskubre niya ang kanyang kidlat na mahika at talunin ng isang maharlika sa kanilang paaralan, doon ay nagsimulang purihin siya ng kanyang ina at pinayuhan na magpatuloy sa pagkamit ng mga tagumpay. Muling nagpakawala si Locke ng ilang serye ng pag-atake, kung saan napagtanto ni Lotus na tila lalo pang bumibilis at lumalakas si Locke. Kaya naman ginamit niya ang kanyang smoke binding magic upang igapos si Locke at hindi na ito makagalaw. Samantala, habang ginamit ni Mimosa ang kanyang mahika upang pagalingin ang kanyang sarili, napansin ni Klaus na ang kanilang kaharap ngayon ay isang miyembro ng Diamond Kingdom. Nang magsimulang umatake ang kanilang kalaban, nagawang masangga ito ni Klaus gamit ang kanyang mahika, habang gumanti naman siya gamit ang kanyang steel magic upang wasakin ang mga paparating pa nitong atake. Gayunpaman, alam ni Klaus na napakalakas ng kanilang kalaban kahit hindi pa ito gumagamit ng Grimoire, kaya tinutusan niya si Yuno na iwanan na siya at ipagpatuloy ang kanilang misyong sakupin ang dungeon. Sa kabilang bahagi naman ng dungeon, biglang naramdaman ni Noel ang mahika ni Locke, at napaisip na marahil mayroon itong kinakalaban. Ngunit nang iminungkahi ni Asta na tulungan nila ito, pinaalalahanan siya ni Noel na unahin nila ang kanilang misyon, at sa desisyon ni Locke na iwan sila para sa sarili nitong layunin. Matapos naman sundin ni Yuno ang utos ni Klaus na tumakas, nakita itong pagkakataon ng kalaban upang gumawa ng isang biglaang pag-atake. Sa parehong oras ding iyon, habang nagpasya na si Lotus na tapusin na si Locke sa pamamagitan ng pagsakal rito, biglang dumating si Asta sa tamang oras upang iligtas ang kanyang senior. Ganon din ang ginawa ni Yuno at bumalik siya upang iligtas ang kanyang senior, kung saan pareho nilang naalala ni Asta ang kanilang pangako noon sa isa't isa, na palagi nilang pahahalagahan ang kanilang mga kaibigan tulad ng isang pamilya. Kaya habang hindi maintindihan ni Klaus kung bakit bumalik pa si Yuno, sinabi ni Yuno na siya ay kanyang kaibigan at magtutulungan sila upang talunin ang kalaban. Samantala, bagamat kasama rin ni Asta si Noel upang tumulong, tinanggihan ito ni Locke at sinabing hindi niya kailangan ng tulong at kaya niyang talunin ang kalaban ng mag-isa. Kaya habang inaatake ni Locke si Lotus, tumulong pa rin si Asta upang ipakita kay Locke na siya ay may kaibigan at may kakampi. Dahil sa mga ipinakita ni Asta kay Locke ay bigla niyang naalala, na kahit pumanaw na noon ang kanyang ina ay hindi pala siya kailanman naging mag-isa,
dahil napagtanto niya na mayroon siyang mga kaibigan na laging nandyan para sa kanya. Pumayag na rin sa wakas si Locke na makipagtulungan sa kanyang dalawang kasama, ngunit sinabi ni Lotus na oras na rin para siya ay magseryoso, at gumamit pa siya ng mas maraming usok upang ikulong ang tatlo sa tila isang buhawi na gawa sa usok. Gayunpaman, nang napagtanto ni Locke na nararamdaman pa rin nila ni Noel ang mahika ni Lotus sa kabila ng makapal na usok, doon ay nakaisip siya ng isang plano. Dahil alam niyang iiwasan lamang ni Lotus ang kanyang mga atake, itinaboy niya na lamang ito sa isang lugar. Kaya nang makuha ni Noel ang tamang pwesto, inilunsad niya si Asta patungo kay Lotus, habang tinaga naman ito ni Asta at lumipad ang matanda sa pader. Habang tagumpay ang plano ng Black Bulls, si Yuno naman ay nagpasya ng ipakita ang kanyang kakayahan, kung saan nagulat si Klaus na matagal na palang itinatago ni Yuno ang kakayahan nitong gumamit ng dalawang mahika ng sabay. Ngunit nang ilunsad na ni Yuno ang kanyang malakas na atake, ito ay kanilang ikinagulat dahil wala man lang itong naging epekto sa kalaban, lalo na't gumamit na rin ito ng kanyang grimoire. Dahil naman sa nakuha niyang pinsala mula kay Asta, tinanggap ni Lotus ang kanyang pagkatalo mula rito at nagpasya siyang tumakas kasama ng kanyang mga tauhan. Agad naman itong hinabol ng Black Bulls, ngunit sa kasamaang palad ay nabigo silang maabutan ito. Habang iminungkahi ni Locke na ipagpatuloy na lamang nila ang kanilang misyon, bigla naman niyang naramdaman na may isa pang mas malakas na nilalang ang naroon. Samantala, bagamat may panghihinayang si Lotus sa kanyang pagtakas, ipinauubaya na niya ang misyon kay Mars, ang secret weapon ng Diamond Kingdom. Matapos ang ilang sandaling pagmamasid, napansin ni Klaus ang mga Mage Stone na nakabaon sa katawan ni Mars, na nagpapaalala sa kanya ng isang bali-balita tungkol sa di makataong eksperimento na isinagawa ng Diamond Kingdom, na may layuning mapalakas ang kapangyarihan ng kanilang papausbong na mga salamangkero. Bagamat ang hinala niya ay si Mars lamang ang nakaligtas sa lahat ng eksperimento, sinabi niya na hindi dapat siya nagpapadaig rito dahil siya ay isang maharlika at isang miyembro ng Golden Dawn. Kaya sinubukan niyang atakihin ang kalaban gamit ang kanyang Steel Magic, ngunit lumikha si Mars ng isang Crystal Clone upang pigilan ito at siya ay kalabanin. Sa parehong oras ding iyon, lumipad si Yuno upang iwasan ang mga pag-atake sa kanya ni Mars, gamit naman ang malaking espada nito. Sinubukan lumaban pabalik ni Yuno ngunit walang epekto ang kanyang wind-based attack sa malabatong katawan ni Mars, habang nakakatanggap din siya ng ilang solid na pinsala mula rito. Sinabihan siya ni Mars na sumuko na lamang, ngunit alam ni Yuno na kung si Asta ang nasa kanyang posisyon ay hindi kailanman ito susuko. Kaya nagpatuloy lamang sa pag-atake si Yuno, hanggang sa gamitin na niya ang kanyang natitirang lakas para sa isang malakas na atake. Gayunpaman, wala pa rin itong epekto sa kalaban, at handa na siyang tapusin ni Mars gamit naman ang malaking espada nito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating si Asta at pinutol nito ang malaking espada, habang muli na naman siya nitong niligtas mula sa isang bingit ng kamatayan. Hindi naman makapaniwala si Klaus na ang isang pangkaraniwang mamamayan na walang mahika na katulad ni Asta, ay nagawang lumaban sa isang kalaban na hindi man lang matalo ng kanilang grupo. Kaya nang iligtas rin siya ni Locke mula sa isang lihim na pag-atake ng Crystal Clone ng kalaban, doon ay hindi na niya talaga matanggap na niligtas sila ng grupo na kanyang minamaliit. Habang naroon rin si Noel upang protektahan ang kanyang pinsan na si Mimosa, naghahanda naman na sina Asta at Yuno na patumbahin ang kalaban. Sa pagkakataong iyon, lumikha pa ng mas maraming Crystal Clone si Mars para tapusin na ang kanyang mga kalaban, ngunit mabilis na umatake si Asta patungo sa kanya. Sinubukan ni Mars na atakihin si Asta gamit ang kanyang espada, ngunit madali lamang itong pinutol ni Asta at pinalipad ang kalaban sa kisame ng dungeon. Muling umatake si Mars ngunit ang atake nito ay walang talab sa espada ni Asta, at muli siyang tumilapon. Habang nagtutulungan naman sina Locke at Yuno na wasakin ang lahat ng Crystal Clone ng kalaban, nakatunganga lamang si Klaus at naiinis pa rin kay Asta. Kaya nang ipaliwanag sa kanya ni Noel na ang kapangyarihan ni Asta ay ang kakayahang magpawalang bisa ng mahika, inisip pa rin ni Klaus na sinwerte lang si Asta na magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Samantala, biglang nagliwanag ang grimoire ni Mars at isang mabilis na atake ang tumama kay Asta, na nagbigay sa kanya ng matinding pinsala. Bagamat ginamit na ni Mars ang kanyang Heavy Armored Titan upang wasakin si Asta, ikinagulat niya nang makitang buhay pa si Asta at tinanong kung sino ba talaga ang kanyang kaharap. Sinabi ni Asta na siya ay isa lamang normal na tao na walang mahika, ngunit patutunayan niya sa lahat na siya ay magiging Wizard King balang araw.
Doon ay ikinagulat ni Klaus nang makita ang matipuno at maskuladong katawan ni Asta, kung saan siya ay napaisip kung anong klaseng pagsasanay ang pinagdaanan nito. Tinawag ni Mars si Asta na isang maliit na bato at dudurugin niya ito dahil ito ay nakaharang sa kanyang daanan, ngunit sumagot si Asta na siya ang maliit na bato na kayang wasakin ang mga diamante. Kaya sumugod si Asta, at sa isang atake niya lamang ay winasak niya ang armor ni Mars, na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa at mawalan ng malay. Dahil sa tagumpay na ito ay itinaas ni Asta ang kanyang espada bilang tanda ng pagkapanalo. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.